Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Pico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Pasaringconada. 99.3. KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS-FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi. Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang aldo na Martes Gunyan, June 11, 2024. Kilala yato dyan mo sa inuwang amay ng mga baretang bantabayaran sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. live kita na antabayaran sa 99.9 WEB-FM Kamsur. Halip po dyan sa Rinconada area. Naadog makita sa 99.3 KM Kakampi naman sa Partido area. Siniban sa 91.9 BBS-FM Naga City. Nakatabihan naman kami sa live streaming via FB Live sa pangarampukang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Hali sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City kay barang ko si Iban Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta. Ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Uyaan ditares erot ka mga bareta sa Lado Nasyonal. Martes Gunyan, may dagdag bawas sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sa pagkasuway na abiso ka mga kumpanya ng gasolina, 1.20 ang mabawas sa kada litro kan krudo, 1.30 man sa gas, asin 60 sentimos man sa gasolina. Karakteriko na si Mala, luminang kauning 60 sentimos ang kantidad kang krudo, asin 80 sentimos kada litro kan gas. Mientras tantong nagbaba man ning 90 sentimos ang kada litro sa presyo kan gasolina. Ang pagbabangon niya na si Mala kam mga presyo, sigun sa Department of Energy, yan huli man sa nagbabang pangaipo ni na krudo, asin petrolyo, asin ang panakul kang produksyon sa Amerika. Una sikad ang taon, sagod ka nagtarikod na simana, 6.65 ang nadagdag na sa gasolina, 5.45 man sa diesel, mientras tantong 25 sentimos man at naibaba sa presyo kan gas. Ipinapundo ni Senate President Francis G. Escudero ang konstruksyon kang bagong edipisyo kan Senado sa Taguig City, huliman sa nagparadakulang kantidad kinasampit ng proyekto paghali sa 8.9 billion pesos, ngunyan naginang 23 billion pesos. Sinabi ni Escudero na makunduto ng mga kabalyo ang Senado sa bagong edipisyo. Asin ba kumanduto na abuton na makabalyo bago matapos ang taon. Ikinakuban ni Escudero ang nadagdag na gastuson para makumpleto ang pagpapatindog kan sinampit ng bagong edipisyo na sigun saya ang dakulang gastuson na ini. Masakit akoon sa tao kang krisis pang ekonomiya na kinakampang kang kadaklan na mga Pilipino. Sa inisyal na pundong 8.9 billion pesos, pigbuyagyag ni Escudero na ang kantidad kang proyekto nagparabutog sa 13 billion pesos na may dagdag 10 billion pesos na kaipuan para sa pagkumpleto kani, kaya sumilakat sa kabilugan at 23 billion pesos. Bilang kasibagan sa nadiskubre ini, sinabi man ni Escudero na sinugo niya na si Senador Alan Peter Cayetano, bagong chairman kang Senate Committee on Accounts, na suspindiron muna ang anuman na babayadan o gibon sa good day na bubusisi ang sinampitang proyekto. Sigun kay Escudero, ginibo niya ang desisyon matapos sa makaresibi ang detalyadong report at rekomendasyon kan nagtalikod na simana hali kay Cayetano katakod sa nagparadakulang gastos, quality issues as in management inefficiencies sa sinambit ng bagong Senate Building Project. Nasambit sa report ni Cayetano ang kadakol na mga importanteng issue. Kabali ang makadudang paglangkaw sa kantidad kang proyekto sa 23.3 billion pesos
gikan sa inisyal na 8.9 billion pesos. Sa preliminary review na ginibok ang komite na buyagyag ang kadakol na variations, deviations, pati naman modifications kang proyekto na day na validate nintultol ang pagabagong ini nagresulta sa dagdag na gastuson na nagkakantinad 833 million pesos na halos 10% kang original na contract price. Ang ipinapatindog na bagong edipisyo ng Senado, pinuunan ang konstruksyon sa panahon ni dating Senate President Vicente Tito Soto III. Nagkaigwaning tilipon sina Escudero Asin Soto kan nagtalikod na simana. Nakalibre na gikan sa kalaboso operasyon si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Tevez Jr. sigun sa sayang abogado kasugma sa sarong minsahig ni Attorney Ferdinand Topacio. Pig report nakaruwas na ning presohan halis sa preventive detention si Tevez duman sa Bicora Prison sa Dili, Timor-Leste kasugmang hapon. Dahil pa man nagtaon ning iba pang detalye si Topacio, alagan sinabi niyang mapanwas na rin official na pahayag. Kanatalikod na Marso 21, kanipahayag kan Department of Justice na narestar si Tevez ka mga otoridad mientras na ni nagkakawat ning golf. Nahampang si Tevez sa maribibang murder charges uli subot sa pagka-impulto sa pagkadaan kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Matandan Marso 4 taon 2023 kan magadan si Digamo kay baran an 8 iba pang sibilyan na nadamay matapos silang pagparamaralilon kang armadong grupo sa mismong hampangan kan harong kan gobernador duman sa Pamplona, Negros Oriental. Sa katakod na bareta mga tugang, piglino man kan Department of Justice na liwat na arestar ka mga autoridad duman sa Timor-Leste ang pinatalsik na congressman na si Arnolfo Tevez Jr. Kasunod sa pirang oras na ini sa pirang oras na mapalibre matapos na kabaliktaran sumot sa international law and extradition request kan nasyon. Sigun sa DOJ, nasa Bicora Prison sa Dili si Tevez para sa pagdangog kan sa indag extradition. Patinda si Tevez sa pagdangog kay si dating Human Rights Commissioner Wilhelm Soriano bilang representative sa human rights. Matindog man si Soriano para maging testigo sa human rights violation ka nasyon. Mientras tanto sinabi ni DOJ spokesman Maiko Clavano na maging matrayumpong pagdangog sa extradition case ni Tevez asin pwedeng ini ma-deport depende sa koordinasyon kang gobyerno kan Timor-Leste sa gobyerno kan Pilipinas. Binatigos man ni Clavano ang naging irresponsableng pahayag kang abogado ni Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio dapit sa pagkapalibre sa dating kongresista. Idapod pa kani na ang pahayag ni Topacio sarong insulto sa duwang nasyon. Sabi ni Clavano, nakapagsubit na sa tamang oras ang DOJ ng mga dokumentong kinakaipuan. Matandaan si Tevez ang itinutok ng mastermind sa paggadaan kay Negros Oriental Governor Roel Digamo kan Marso taon 2023. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 16 minutos mga tuga makalampas ang oras na alas 6 o alas 5 ng pagaga. Mientras tanto sa ibang bareta niya tungkol sa Senado Nasional, itinutulod na duman sa Senado ang propostong dagos ng ipagbawal ang paggamit ng mobile device as in electronic gadgets sa mga eskwelahan sa oras kang klase sa irarom kang Electronic Gadget Free School Act o Senate Bill number 2706. Isinangat ni Senador Sherwin Gatchalian sa akop kang propesto ang mga estudyante sa kindergarten sa Good Senior High School sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan. Ipinagawawal man sa mga patukdo ang paggamit ng mga mobile devices as in electronic gadgets sa oras kang klase. Dawarangan nagtutubod si Gatchalian na importante ang papel kan mobile devices as in electronic gadgets sa edukasyon. Tinawan doon niya na pwede silang makadanyo sa pag-eskwela lalo na oras na kakaabala sa oras kan klase. Nagluwas sa resulta kan 2022 Program for International Student Assessment o PISA. 8 sa 10 mga 15 anyos na estudyante ang pag-report na nagiging sibot sinda sa paggamit ng mga smartphone sa classes. Parehong bilang man, mga estudyante ang nagsabing naabala sinda sa paggamit ng ibang naabala sinda sa paggamit kan ibang estudyante kang smartphone sa oras kang klase. Nagluwas pa sa resulta kan PISA na
may konektar ang pagkaabala na darakang paggamit ng smartphone sa paghaba ni 9.3 points sa mathematics, 12.2 points sa science, as in 15.04 sa reading. Pero may mga pagkakataon man na pwede man magamit ni mga smartphones as in electronic gadgets. Halimbawa, kung ang mga ini may classroom presentation as in iba pang mga aktibidad. Sa 2023 Global Education Monitoring Report, 13% kang mga nasyon sa kinaban ang may mga lay na nagbabawal o nag-istrikto sa paggamit ng mobile phone sa mga eskwelahan. Mientras tanto 14% man ang may pulisiya, estratehiya o mga patakaran para sa kaparehong katuyuan. Mientras tanto mga tugang sa iba pang detalles ka mga bareta, interong pigkunirar kan Justice Reporters Organization o JUROR ang ginibong pangungulog kanaka pinabyamor kang grupong Manibela sa salong radio reporter. Nangyari insidente kasugpang pag-aga kung saan sinuntok ang DCRH reporter na si Val Gonzales sa kasagsagan kang hiro protesta kan Manibela sa tubangan kang LTFRB sa East Avenue, Quezon City. Tulos nagreklamo si Gonzales sa Station 10 kang Quezon City Police District kung saan napagaraman na di mabasa sa 10 mga miyembro kan Manibela ang nagkuyog sa saya. Bakulang sa beses ginibo ang pangaharas laban kay Gonzales mentas nagre-report. Sigun sa juror, ang ginibo kan Manibela laban sa reporter konsideradong pangipit sa libreng pagkapahayag. Kaya nagapilar ang grupo na bago rin silang investigasyon asin panimbagon ang gabos na mga imbulto sa sinampit ng insidente. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:19 ang oras yatong unyan. Nag-angal si Senador Nancy Binay sa planong pagripaso sa nagparanakulang budget ka New Senate Building. Napagali sa original na 8.9 billion pesos. Nagparanakula ini sa 23 billion pesos na mismong pigsugo ni Senate President Francis G. Escudero. Sa sen direktiba kang kasugma sinugol Escudero si Senador Alan Peter Cayetano, chairman kan Senate Committee on Accounts na ripasohon ang ginamit na budget sa sinambit ng edipisyo kan Senado na pigtutugtog duman sa Taguig City. Sigun Kibinay, dating chairman kang Senate Committee on Accounts na responsable sa pagpapatindog na sa bit ng edipisyo na siyang ikinakuban ng informasyon na nakaabot kay Escudero dapit sa nagkaparang isyo na nagpatos siring kan parking area. Nakakabundo pa sigun Kibinay. Kuta na nagkaigwaling paraw si Escudero kadto pa man na maghapot asin arabon ang dapit sa konstruksyon o sa development kani. Asin nakapagtaos ni mga inputs asin suwestyon kung paano mas makakatipid asin day maabala ang paglilipat kan Senado sa bagong edipisyo kani. Mientras tanto, sigun Pakibinay, mismong sinati Senador Pampilo Ping Lacson, chairman kang Senate Committee on Accounts, ang nagdinaw sa plenaryo na inapurmaran ang Multi-Year Obligation Authority para sa New Senate Building na nakakantidad 8.9 billion pesos na sasakupon ang core and shell kang apat na iskalon na tower kang NSB asin suway sa sinambit ng kantidad ang interior asin ang fit-outs. Pigdino man niya na iguan tulong iskaron na basement parking sa laog kang Senate Building sa Taguig. Sa sayang panahon bilang chairman kang komite, sinabi ni Binay, nagpadala siya ng opisyal na imbestasyon sa kabus na senador para sa ocular inspection asin one-on-one briefings manungon sa progreso, status, timelines asin mga bagay manungod sa New Senate Building. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:21 ang oras ngunyan. Sa mga baleta halis sa luwas, apat ang irido sa saroon naman na aksidente sa bihikulo dyan sa San Fernando, Camarines Sur. Report tali kay Mike Gravito. Mike. Sa po ni na pagkairidos sa indang mga lawas ang apat na mga persona na lunad nindo ang motorsiklo matapos na magini ang membalto sa rong aksidente dyan sa Barawan kan San Fernando, Camarines Sur sa report. Gika na sa PNP San Fernando, pasado alas 6 nin Banggi, kan magyari ang aksidente sa kalabaan kan Maharlika Highway, sakop kan Barangay Plansa, San Fernando, Camarines Sur, binabagtasbot
kan sarong Suzuki single motorcycle na pinagmamaneho kan driver na pigbistong si Hernanin Herrera, 29 anyos meagom. Presidente kan Banuaan ni San Fernando Camarines Sur Backride an sarong 2 anyos na aki na pareho residente kan Barangay Plansana ng Bita na Banuaan kan pagabot sa lugar kan insidente nasabit ng motorsiklo na pinaglulunadan kan duwa ang nasa gidan kan saruman ng motorsiklo na pinagmamaneho kan driver na pigbistong si Robert Hinto, 35 anyos meagom, residente kan Udikon Pasakaw, Backride an sarong Maria Dina Marbida, 37 anyos meagom, residente kan Barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur. Ang nasambit ng motorsiklo anhali sa syudad ni Naga, papasiringon na kuta sa Badoan kan Pasakaw kan mangyari ang aksidente. Dinuli naman sa pagkakasagidan kang duwang mga motorsiklo ang parehong mga driver ang nagkawar running control sa indang mga minamanehong bihikulo dalan tanganing sinda ang parehong magkatarumba sa konkretong kinampo. Ang apat na mga lunad kanasambit ng duwang sasakyan ang pare-parehong nagsapo nin pagkairidos sa indang mga lawas na naging dalan para respondehan tulos sindakan mga otoridad asin pinagdara dyan sa Bicol Medical Center sa Dinaga para mataunanin magkakanigong atensyon medikal. Ang mga sasakyan kanasambit na ng apat na mga persona ang dinaraman dyan sa Ipatura kang San Fernando Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Mientras tanto, Ateneo Social Science Research Center nagparawas ng survey sa indang maabot na baging mayor kan Siyudad Caraga sa 2025 election. Paretahingyan haliki Michael Garcia. Ipinahig ni Konsyal Gay Labanal Gomez na igwaning admission ang Bisin Awards Committee kasi office manugod sa mga lap. Bago yan, Ban, ganitong sarong report ni Michael. Alas 5:24 ang oras siya. Tungkol dyan, babalikan niya ito ang tamang report ni Michael sa sayang headlines. Mientras tanto, balikan ang iba pang detalles ng mga bareta sa lado nasyonal. Tulong dagang pag-urugaring ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy duman sa Davao City ang linaog na kamangatawan kang Criminal Investigation and Detection Group. Padalaman Special Action Force may koneksyon sa pag-serve ng warrant of arrest sa mga kasong kinakampang. Pero maulas pag-arares si Kibuloy matapos na magtriumpo ang mga autoridad na masumpungan ini sa ginibong paghalughog sa sayang mga pag-urugaring. Napagraman na sabay-sabay na linaog kan CIDG. Asin sa mga alas 4 ng maumagahon ang property ni Kibuloy sa Buhangin District, Davao City, asing Glory Mountain, asing Prayer Mountain sa barangay Tamayong, Duman sa Davao City. Ang mga legal counsel man ni Kibuloy, iwan nagresibi ka mga warrant of arrest, asin nagtugot na maglaog, asin halughugon ang tulong lugar. Medyo nakaigwan ng tensyon sa pagserbi kang warrant of arrest, huliman sa pagdagsa ka mga taga-suporta ni Kibuloy. Ang mga warrant of arrest ipinaluwas kang Pasig City RTC, drabang kang kasong qualified human trafficking na isinangat labang Kibuloy asin sa 5 iba pa, naampang si Kibuloy sa kasong child asin sexual abuse. Edon tayo sinangat ang kaso sa Davao City, alagad pigsugo kang Korte Suprema ang pagbalyo sa kasong City Regional Trial Court na iyan tanganing maibitaran ang bias asin impluensya sa kaso. Nagapinaban ang pulisya sa KOJC na mantinidong maging kalmado asin makipagtabangan sa sainda. Nagutubod man si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fardo na pa sa Pilipinas si Kibuloy asin mayo subot indikasyon na makaluwas na ini o na nakaluwas na ini sa Pilipinas. Kakampi Network News. Network News. Balikan niya ito ang report na ni Michael Garcia maparapit sa pagparawas ng survey kang Ateneo Social Science Research Center manungod sa maot na maging mayor Naga sa 2025. Michael. Nagkondusir ng survey ang Ateneo Social Science Research Center sa 27 barangay kang Naga na kung saan 1,280 ang sedang respondents. Kung saan tigdetermina kung si Isay ang maot nindang maging leaders kang syudad kang Naga sa pilihan sa 2025. As expected mga kakampi, si Atty. Lenny Robredo ang halangkaw na nakuha sa survey na nasa 47.7%. Nagpapandua si Mayor Legasyon na 27.3%. Negosyanteng si Tato Mendoza nagpapantulo sa 8.4%. Si Congressman Gabi Bordado nasa 2.9%
Asin, ang magastuso na si SND, 1.9% sana. Sa kargong vice-alkalde, plurality na sana si Nene de Asis na may 25.3%, Jess Albius 12.3%, si City Administrator Elmer Baldemoro 11.5%, the rest undecided o habo magsimbag. Sa iba pang resulta kan survey, saro sa kada 5 nagenyo ang nagsasabi na naglala ang sendang kapagtiusan kunya na pagkatapos ng pandemic. Mantang sa mga nagluluwas na istorya manugod sa aligasyon na korupsyon sa City Hall, nasa 70% ka mga respondents ang day nag-aaram sa tunay na nangyayari na mga issue digdi sa loob ng syudad. Sa kabilugan kang survey, ang nilalauman ninda na mapipili bilang leaders kang syudad sa 2025, iyo ang makapagsimbag sa pagsolber sa naglalaganap na krimen, magtaon ng libreng pag-eskwela, masolve ang problema sa traffic, asin pag-provide ng trabaho sa oportunidad sa paghanap buhay. Hinahalat pa niya ito ang buong detalyes kang naglo sa survey sa gigibo na media briefing kang Ateneo de Naga University, partikular ang ASSRC. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko yung matugang alas 5:28 ng pag-aga. Ipapanitalas ka mga bareta kung dyan sa lado nasyonal. Sinitar ni Makabayan na party list o ACA Teachers Party List Representative Franz Castro ang direktiba kang Palasyo Malacanang para sa gabos na ahensya kang gobyerno patinaban State Universities and Colleges na i-recite ang bagong Pilipinas Hymn in Pledge kada simanahan na flag ceremonies. Si Castro, sarong House Deputy Minority Leader, sinasabi niya ang mapanapit sa Memorandum Circular Number 52 na ipinadawas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun saya, ang kasuguang garangayo sa pagpurbar na ma-indoctrinate ang tawhan kang gobyerno asin ang mga homeres gamit ang self-style na bagong Pilipinas branding kang administrasyong Marcos na nagpapagrumdum sa propaganda kang bagong lipunan durante kan martial period. Ang kontrobersyal na kasuguan, sinabi ni Castro na dapat ng ibasura asin naglalaman dapat nin mas pang itanom ang prinsipyo kang bagong Pilipinas na tatakan gobyerno asin pamamayo sa mga Pilipino. Pignigan kani. Bilang sarong gimmick asin kasabay kani, pigkonsideran na mas maray na simbaga na sana kang Administrasyon Marcos ang paragos na isyo ning inflation, kawaran trabaho, asin hababang sweldo kan mga empleyado. Oras na ngunya mga tugang. Eksakto na alas 5:30 ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News maparagos at yan. Martes na ngunyan, petsa 11 kang bulan na Hunyo taon 2024. Bispiras kang Independence Day na official holiday ang petsa 12 sa aga mga tugang kang bulan na Hunyo ngunyan na taon. Paragos ka muna tabay sa mga Kakamping Radyo para sa mga bareta sa Kakampi Network News live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Ringgonada, 99.3 KM Kakampi sa Partido Area, siniban sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Good morning man sa mga kakantabay sa Muya via FB Live. Babalik kita sa iba pa mga bareta. Adyan! Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pinas Hymn asin pledge sa flag ceremonies. Sa sanong entrevista, sinabi ni Escudero na applicable sa naman ang kasuguan kang presidente sa executive branch kang gobyerno asin day sakop ang legislative branch o baging ang judiciary branch. Mientras tanto, sinabi man kang presidente ng Senado na kung siya ang haputon, bayo siyang nahiling na main data sa pagkanta o ang pagsambit kang bagong Pilipinas Hymn asin pledge. Siniban, pagkada namang ginari kan sekretaryo kang Senado kung i-recite mang ginari sa Senado ang sinambit ng hymn asin pledge, lalo na the first time subot ini mangyari kung magkataon. Matandaan kan Domingo, kang iperwas kang Palasyo Malacanang ang Memorandum Circular Number 52 kung saan sinusugo ni Presidente Marcos ang national government agencies asin instrumentalities kabali na mga government-owned and controlled corporations asin educational institutions i-recite ang bagong Pilipinas Hymn asin pledge sa sedang weekly flag raising ceremonies. Sa katakod na bareta mga tugang,
Bakong bastante ang executive order para gibon obligasyon ang pagkanta kang bagong Pilipinas hymn sa flag raising ceremony ka mga ahensya kang gobyerno. Yan sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kadakod kang kasuguan ni Presidente Marcos na kantaon sa flag raising ceremony sa mga ahensya kang gobyerno asin mga pampublikong eskwelahan. Katuyon kanina maitrak sa isip ka mga empleados asin mga estudyante ang mga prinsipyo kang bagong pamahala asin liderato kang presenting administrasyon. Pero sigun kay Pimentel, kay Puan Inglay, ang aning maipautob ang kasuguan kang Palasyo Malacanang. Ang suwestyon kang senador magsubiti ang Malacanang ning proposto duman sa Kongreso para mamidran ang mga lay maparapit sa pagkanta kang lupang hinirang asin ang pagsambit kang parata makabayan sa mga flag raising ceremony. Ipinaliwanag niya na sa kaso ka mga estudyante sa public school asin state universities asin colleges bakong empleyado kang gobyerno ang mga ini asin sa indang sinusunod iyo ang mga lay may koneksyon sa flag ceremony. Alas 5:42 sa iba panitalas ka mga bareta. Sinugo na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang National Irrigation Administration na pag-adalan at iba pang irrigation assets kan gobyerno sa enterong Pilipinas. Sigun sa Presidente, yan takaning maditerminan ang mga pwedeng mabugtakaning power generation facilities na makakatabang sa pagbawas ning gastos sa mga parauma. Apor kaya sinugo pa man kang Presidente sa National Irrigation Administration ang rehabilitasyon asin modernisasyon kan Magat Dam para sa mas magayon na serbisyo sa mga parauma asin Isabela Patilaban Cagayan Valley. Pinabubugtakan ng Presidente ng solar panel ang dam para magamit sa power generation asin iba pang pwedeng pakinabangan sa dam. Napaglaman na ang Magat Dam ginibukan na 1975 sa naroon kan dating Presidente na sinipuntong Ferdinand Marcos Sr. asin mayor na pinagkukuhanan ng irigasyon kang 85,000 hektaryas nin na paroyan o tanuman ni Paroy sa Cagayan Valley. Nagpromesa man si National Food Authority Acting Administrator Larry Lacson na ipapadagos kang ahensya ang pagbakal ni mga aning paroy sa kunsahuring parte kang Hunyo. Sigun ki Lacson, parating hinahagad sa inda ka mga parauma na ipagparagos ang pagbakal o pagtungod ni mga paroy sa kunsahuring parte kan presenteng bulan, yan tanganing mabenipisyaran ang mga ini sa halangkaw na buying price na ginagamit ka National Food Authority. Kalagtalikod na simana, sinabi ni kang NFA na nakabakal na ini ning kabirugan 3.32 milyon na sako ning paroy asin sulamenting 47,000 na sako sana. Ang sa idang kaipuan bakalon tanganing maabot ang target na 3.36 milyon na sako ngunya na taon. Pero sabi ni Lacson, mapanagos manggararay ang NFA na magtungod din paroy dawa na balampasan nila ang target procurement na ngunya na taon. Inisubot na kung guguston manggararay ka mga parauma na magpabakal sa NFA asin igwapang lugar ang mga warehouses na sasarayan. Sigun pa kinakson, gusto nindang matawaning inspirasyon ang mga parauma sa Pilipinas kaya ipapadagos ang pagbakal kan mga lokal na ani gamit ang harangkaw na buying price. Mientras tanto, plano ka National Food Authority magaganing mas harangkaw na pundo sa masunod na taon tanganing mas dakol na mga parauma ang maakomodar sa inisyal na plano. Gusto kang ahensya na maghagad ning sagod sa 16 billion pesos sali sa presenteng 9 billion pesos. Pinag-aadalan naman kang Commission on Elections kumalik na solamente mga presente o bagong kuang litrato sana kansarong kandidato ang tutugutan nindang gamiton sa campaign materials ka mga ini para sa 2025 national and local elections. Sigun kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, pwedeng i-require ninda ang mga kandidato na magsubitir ning sagud sa 10 bagong litrato na kuha sa nakalis na 6 na bulan sana na gamiton sa idang campaign streamers, posters, asin social media post. Paliwanag ni Garcia, ang paglilimitar sa mga litratong gagamiton sa kampanya sa mga bagong kuang litrato sana makatabang sa mga botante tanganing baging mas pamilyar sinda sa mga kandidato. In kaso maaprobaran na nasabit ng pulisya, pwedeng mapatawan ng kastigo ang mga kandidato na magamit ng ibang litrato apor sa mga litratong sayang isinumitir. Siniguro ba ni Garcia, tutugutan man nila ang pagugusir ng video enhancement o ang pagpapagayon sa litrato arog kang pagtanggal kan mga arong o mga kulubot na kublit pero day dapat mabago ang itsura kan
kandidato. Dapat saro pa sa bago ipautob istrikto kung maitom ang kung maitom ang litrato, ang aktual na hitsura, na ipaputiun sa litrato. Nanganaan edit kaya, nanganaan filter. Saroy sa rason kaya nakadalog si kandidato, ang tabaguna nila, si sarong kandidato mga tugang, maputi sa poster. Ito pa lang sa aktual, malatom. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:47 ang oras siya tungo niyan. Balikan ta mga balita hali sa luwas. Babaeng nako ang gadan sa laog ning sako dahil para bibisto kung kaya ipinasirarom na sa DNA testing. Ini ang nako dyan sa Pamplona. Balita hali kay Mike Gravito. Mike! Pahayag ni Police Major Michael Vincent Fortunado, ang Chief of Police kan Pamplona Municipal Police Station, nasagkod sa mga oras na ini na ipamangiraray na bibisto na bangkay kan babae na nahiling na nakasako asin natatalbungan nin mga dayami kan uminaging aldaw nin Biyernes duman sa Zona 9, Barangay Poblasyon, Pamplona, Camarines Sur. Basado sa opisyal, nag-request na sinda ning DNA test tanganing mahiling kung isay ang mga partidaryos ka nasambit ng biktima asin masusog kung isay talaga ang nasambit ng biktima na nahiling na mayong buhay dyan sa nasambit ng barangay. Sa ngayon po ay still unidentified pa din po yung bangkay. Kaya yun lang po yung update sa ngayon na nag-coordinate na tayo sa crime lab for DNA testing and for request for autopsy po. Parte kan nagig mga pahayag kan Hepe de Policia kan Pamplona Municipal Police Station dapit sa update kan kuang bangkay duman sa Zone 9, Barangay Poblasyon, Pamplona, Camarines Sur kung sain babae na nakapato sa sako ang nahiling na mayo na nin buhay asin day panabibisto kan mga autoridad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Naga City Bicycle Board, piglinaw na mayo man kasuguan, dahil pagbawal ang pagmanayon ng mga e-bikes na day parestrado sa City Hall. Report na yan, hali kay Maiko Garcia. Sa mga nagagamit ng e-bike, magdangog, piglaro, kang Naga City Bicycle Board na mayo maning kasuguan na nagbabawal na maglawag sa syudad ka Naga o maggamit ka mga bicycle lanes ang mga e-bikes hali sa pagtry na banwaan. Sa paglaro ni Buboy Hernandez, ang chairman ng bike board, may umaning enforcement. Nagigibon alagad sa indang haga doon sa mga naglalog na electronic vehicles sa arugang e-bike sa kainwaw na irehistro ang sa indang bihikulo sa City Hall. Yan kaya basado sa nakapalaman sa ordinansa manugod sa e-bike na gabos na naglalog sa syudad ali sa pagtry na banwaan asin man itong mga nagagamit ng e-bike na taga-Naga dapat rehistrado para sa saindaman na database na nganing magamit ang datos sa mga masunod na pag-aadal. Tinawan doon ni Hernandez na kung igwaning bawal, yan itong mga daily lisensyado on driver, minor de edad ang nagmamaneho. As in, ginagamit ang e-bike sa pagpapasada. Yan ta igwang batas sa tinampon na nagasad na bawal ini. Plano kang bike board na magkondusir ning paper campaign malibot sa mga tinampo itataw mga papilido sa mga e-bike users. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugan, 10 minutos na nagantas magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Piglino kasugmakan Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PBOX. Mayong katotohan ang mga nagluwas na informasyon na napiktaran kang kanlaon eruption at iba pang bulkan sa Pilipinas. Sigun ki Dr. Winchell Sevilla, Supervising Science Research Specialist, DOST PBOX. Mayong katotohan ang siring na claims asin na bako ba rin naghali sa ilang opisina. Sinabi ni Sevilla, ang naging phreatic eruption kan Mount Kanlaon huli sa accumulated energy na natipon poon sa istruktura kang bulkan. Bukod sabiyon, duway-duway na natipon ang magma, nagkaigwa rin pakiro kan mga gapo asin
may pagbaga sa daga bago inidagos na puminutok. Kung mayo man subot siri na formation kang volcanic materials ang ibang bulkan, mayo man mangyari pagsabog. Kung nagkaigwa man subot nin magkasabay na abnormalidad ang duwa o lampas pang bulkan, nagkataon sa naman ini, asin mayon direktang koneksyon sa lambang saro. Abiso kan DOST. Maglikay sa peligro na drakan volcanic eruption, kasabay man kang paglilikay sa mga naresibing informasyon tangan hindi makakrear ning kahandalan para sa lado kan mga namamanwaan. O para sa mga OFW, target kan Department of Migrant Workers, patinaman kan Land Transportation Office na sa masunod na 2 bulan, maipautob nila ang programa na matugot sa mga overseas Filipino workers na mag-renew ka silang driver's license online. Sigun ki DMW Secretary Hans Leo Kakdak, katuyang kang inisyatibong ini na maputol na ang red tape sa proseso kang pag-renew ng driver's license ka mga OFWs. Sinarom kani, dahil na kinakaipuan pa ka mga OFWs na magpuli ng Pilipinas na nga makapag-renew kan sa indang lisensya sa pagmaneho. Sinabi pa kan DMW Chief. Ang mga detalles kang proyekto gigibon paninda ni LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza. Target sumutin ang maipautubili sa laog nin saro sa good 2 bulan. Nagtutubod ang Department of Transportation, DOTR, na nagabot na sa saguran ang pagkumbinser kani sa mga transport group na kontra sa Public Transportation Modernization Program. Sigun ki Transportation Undersecretary Andy Ortega, naubusan na sila ng pagi para magkaiguan ng kasunduan sa mga grupo. Sigun saya, pirambis sila nagkipag-ulay partikularmente sa pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide. Asim pirambis naman pinalaba ang deadline poon karakterikon na taon alagad Mayo man nangyari. Sigun saya, pigpurbaran pa rin ng maghanap ni mga solusyon sa mga piglatag sa sainda ka mga isyu. Kaya ngunyan o kasugma, dadar ko po na mga kolorom na mga PUB asin may multang 50,000 pesos ang operator sa rong taon na suspensyon sa driver asin pagkaka-impound kang unit sa good 30 dias. Sasabay ni kang hiro protesta o sinabayan ning hiro protesta kan piston asin samahan Manibelang Bananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon o Manibela sa gun sa maabot ng Biyerkules o sa aga Hunyo a 12 aldaw ning katalingkasan. Mientras tanto, sa iba palitales ka mga baratan niya tungo niyan, maparwas ding show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB sa jeepney driver na ipinasupog-sumot ang sarong pasayro huli sa gabat kani. Iluluwas ang show cause order matapos ireklamo kang pasayro sa LTFRB ang driver kan jeep na sinabihan siyang magbaba na. Ninuli sa sayang grabing gabat. Sigun sa 29 anyos na pasayro, sinisigil pa siya kan chopper ning dumle sa regular na pamasahe. Sinabihan pasumot siya kan chopper na ang gabat niya ang rason kang pagka-flat ka mga rueda kan jeep. Maparwas na ni Syokos order ng LTFRB sa operator kan jeep para maghagad ng paliwanag manong unigdi. Mientras tanto, pwede man mampang sa kasong unjust discrimination, lack of courtesy, and overcharging ang chopper kan jeep. Ay, sila naman to. Ibasol si katabaan sa pagka-plat kan jeep. Pero dapat talaga disiplina nung araw ka ng mga driver. Sa iba pang mga balita ko dyan sa Lado Nacional, kakasuhan kan Department of Social Welfare and Development ang barangay official na sumot nagkaltas ng 10,000 pesos na ayudang marisibi kutakang benepisyaryo sa Davao del Sur. Sigun ki Secretary Rex Gatchalian, magserbi mas lugod dining patalid sa mga lokal at barangay officials na dai pag-interesan ang cash assistance na pigduduhol kang gobyerno sa mga pobreng benepisyaryo. Ginibo ka Sekretaryo ang payag katakod ka reklamo kan sarong benepisyaryo sa Davao del Sur na nakaresibi ning 1,500 pesos matapos kurong ka barangay official ang 8,500 pesos. Grabe man ang kaltas. Mientras tanto, siniguro kang Sekretaryo na dahil na ma-outro ulit ang cash assistance itatao na sa mga payout center kang ahensya. Grabe man ang kaltas ano.
Mientras tanto mga tugang, sinugo na ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang Field Office 11 Davao Region na magtabang sa pagkasagat ng magkakarigong kaso laban sa rong opisyal kang barangay na sumot nagbawas ng kwarta sa cash aid na naresibikan sa rong bados. Iyong benepisyaryo, sigun sa report, kinalta subot ka nasambit ng barangay official na timparyon daipig pangaranan ang kantidad 8,500 pesos halis sa 10,000 pesos na kantidad kang cash aid na naresibi kan sa rong bados na misis sa karakterikod na Webes. Sa report kan DSWD Davao Region Field Office, binisto ang biktimang si Annie Villarin, beneficiary kang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na nakaresibi ng 10,000 pesos sa nangyaring payout sa Davao. Napagaraman na sinabihan subot si Villarin kan sarong daibistadong individual na i-remit ang 10,000 pesos sa inang barangay na yuman niyang ginibo alagad sa iyang ipingaras. Ninulitahan 1,500 pesos na ang itinaw sa iya hulita kilaltas kang barangay official ang kantidad 8,500 pesos. Apora kani, tulos maragtaw ng direktiba ang DSWD Chief kay Davao Regional Director Vanessa Gukong. Tabangan si Villarin sa pagkasangat ng mga kasong kriminal asin administratibo laban sa imbultong barangay official. Sabi pa ni Secretary Gatchalian, matindugman bilang co-complainant ang DSWD Field Office 11 hulita ang 10,000 pesos gikan sa AICS program kan ahensya. Mentras tanto sa ginibong investigasyon kan DSWD Field Office 11 napagaraman naresibi ni Villarin ang 10,000 pesos cash aid kan Lunes. Asin sa kaparehong aldaw, nagpasalamat pa din sa ahensya, uliman sa pagkakaresbi ka nasa pitang kantidad matapos na makapag-post pa ini kan sa iyang video message. Napagaraman na matapos na maresibi ni Villarin ang nasa bitang kantidad, sarong unman individual ang nagdudok sa biktima, asin sinabihan siyang i-remit sa saydang barangay ang naresibing cash aid. Alagad kang balikan ni Villarin ang saydang barangay kan June 7, napagaraman na 1,500 pesos na ang itinaw sa iya, asing kinaltas ang kantidad 8,500 pesos. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ay, kadakol ka yan. Kadakol ka yan, mga nakikipagporsyento. Mientras tanto, mga tugan sa mga ultimo Malacanang kunya sa Radyo Nacional, abuton sa 11,695 mga tawan kan Philippine National Police. Asin iba pang ahensya kang gobyerno ang ikukuriyat para magtaon ng seguridad sa selebrasyon kang ika-126 na Independence Day sa aga. Sa sarong press briefing sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson, Police Colonel Gene Fardo, na bakulang sa Metro Manila, ikukuriyat ang mga pulis kundi sa enterong Pilipinas, sulit na magkakagawa man ng aktibidad sa manayibang probinsya. Dagdag pa ni Fardo, pwede man magkagawa ng adjustment sa dakulkan iwawarak na personnel depende sa mapag-urulayan sa telipon kan PNP. Kabali man sa sinambit ng bilang kan deployment ang Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Armed Forces of the Philippines as in Philippine Coast Guard. Gigibon sa Quirino Grandstand sa Rizal Park ang saro sa pinakadakulang selebrasyon kang okasyon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Hilagad ka sa rong consumer group sa gobyerno na magtagaman ng kadagdagan na budget para sa internet infrastructure sa nasyon. Asin sinabi ng mga Pilipino na buhay ngunyan sa digital age kung saan kadakol operasyon ang ginigibo online. Sigun sa Bantay Consumer, Kalsada, Kuryente o Bakey 3. Minasuporta man sa paglusot sa ley na nagtutulod sa zero less lease para sa digital connectivity ang internet connection. Asin sa ron ng ngunyan, diretsong pantaw asin ang investment sa broadband infrastructure dapat baging prioridad. Ulit ang access sa cyberspace ay dapat limitado. Sa datos kang gobyerno, nagluwas na harayo na maraming distansya kang Pilipinas sa mga pagtraid na nasyon pagabot sa broadband connectivity huli sa kawaran ng infrastruktura para sa internet connection. Sa 2021 data halis sa National Telecommunications Commission, nagluwas na may lampas 22,000 na cell sites sa nasyon, mayo pang 1/3 kang 90,000 kang Vietnam. Asin pinagbabaranga pa ang mga ini kan tulong telcos. Pagrekomendar kang Private Sector Advisory Council ang 35,000 na karagdagan na cell sites. Sigun sa Asian Development Bank, ang Pilipinas may pinakahababang coverage rates kan telecom towers sa Southeast Asian region
Asimangay po karagdagan na 60,000 towers sa 2031 sa remote areas. Nagkaparang kongresista as stakeholders sa telecommunications industry nagtutulod man kang pagrebisar sa National Building Code of 1977 takaning haliw na ang lease fee para sa telecommunications infrastructure takaning matabangan ng telcos na mas marikas magkaigwaning access sa cell sites asin masimbagan ang problema sa internet connectivity kan mga Pilipino. Oras alas 6:02 din pag-aaga ng mga tugang. At yan mabalikin na rin kita para ipanago sa mga bareta sa Kakamping Network News. Sa tuyan po mga kaibahan at yan ang mga bareta halis sa mga Kakamping Radio, mga bareta halis sa DWEB-FM Kamsur sa Ringkunada, mga baretang tinipon kang KM Kakampi Partido Area, asin man mga baretang iatod kang BBS-FM Sandaga City. Martes Gunyan, June 11, 2024. Mapanago sa mga bareta sa Kakampi Network News. At yan, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. oras niya matugang 10 minutos pagkalampas ang oras na alas 6. Balik na sa mga baretang unyan, aramon tara mga baretang halis sa mga Kakamping Radio. Erot mga baretang halis sa Ringkunada sa pagipukan DWEB-FM Kamsur. Kailangan tulman si Ben Dicena. Ben! DWEB-FM Ringkunada Kakampi Network News. Mabalos yun sa detalyos kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Labi-labing kaugmahan ang ipinaabot ni Mayor Jeff Beseño sa sen mga konstituentes. Partikularmente sa mga membros kan Bao Cultural Street Dancers matapos na An Aliwan Festival o An Aliwan Fiesta ang napad na Philippines Festival of Champions. Ang opisyal na magpaluwas kan listahan kan mga participantes para sa kunya na taon sa pinaghalot na street dance and float parade competitions nagigibuhon na Hunyo 27 hasta Hunyo 27 o 29 sa CCP Complex sa Pasay City. Sigun kay Mayor Biseño, ang Bao Cultural Street Dancers ang kaibanan sa 15 opisyal na mapartisipar sa nasabi ng Aliwan Fiesta na kung sayin ini ang piglalauban na pinakatampok na kapistahan sa enterong Pilipinas. Ang mga contingents na nagmamawot na makuhaan na kampyonato ang bali nag-aabot sa 15 na kung sayin na ang street dance competition i-representar ang Kaugma Festival kan probinsya ng Camarines Sur. Magigarumduman ang Bao Cultural Street Dancers sa liderato ni Mayor Biseño ang naging back-to-back champion sa Gilbong Kaugma Festival ngunyan na taon. DWEB-FM Radyo Ringkunada Kakampi Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, padagos ang mga ispersos na ginigibo kan lokal na gobyerno kan Banawan na buwas sa liderato ni Attorney Mayor Simbulan Parawan, masikaso ang pangangaipo kan haros gabos sa sektor kan sosyedad digri sa Banawan na buwa. Ini matapos na kasudma, magkondusirisindan ng programang tabang sa mga parauma na kung saan nagdispersindan mga food packs sa mga parauma na apektado kantig alang. Asin, sigun kay Mayor Simbulan, ini ang enot na laktang pasanasa sa ng ispersos na talagang mapagian ang efekto kantig alang sa mga paraoma kaiba na ang mga pamilya kani. Sa mga maabot na bulan, sigun kay Mayor Simbulan, sinda matawin ng mga seedlings and fertilizers para matabangan ang mga ni na makabalik sa sendang pag-uma. Ang programa, sigun kay Simbulan, ang arugman kan programa asin katayuhan kan na provincial government sa liderato ni Governor Luigi Villaferte, ni Congressman Elry Villaferte asin man ni Congressman Mix Villaferte asin suportado man ini sigun pa kay Simbulan kan gobyerno nasyonal sa lindong kan liderato ni Presidente Bongbong Marcos Jr. DWEB-FM Radyo Ringkunada Kakampi Network News. Yan tabi yun ng mga bareta halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Ben Dicena. Good morning. Thank you very much dyan sa Ringkunada. Oras siya ito ko dyan matugang 13 makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Isunod na mga bareta haliduman sa partido. Bayikan KM Kakampi Partido nasa linya Rene Orellosa. KM Partido Kakampi Network News. Mabalon sa Kakamping June o yung mga bareta digdi o giganigdi sa KM Kakampi Partido. Posising investigasyon ang pinaggal sa Sagibukan Tinambaka Municipal Police Station para maaraman kung nasisay o sa irisay na armadong kalalakihan ng responsable sa pananambang sa sarong dating barangay Kapitan kan Mananaw Tinambaka Camarines Sur asin kay Banan kay ni nasubuot na pabayukan na Tinambaka Public Safety Office.
Sosog sa inisyal na report na nakaabot sa KM Kakampi Partido, alas 5:15 nin pagkahapon kasudma. Mentras na si dating barangay Kapitan Ray Allen Brogada kan barangay Mananaw Tinambaka Marines Sur. Ang lunad kan na sa iyang kotse kaibanan ang pinagdasabi na pamayukan Tinambak Public Safety Office na si Mary Jane Mayhay. Alaga na pag-abot sa Zona 7, barangay Bagakay Tinambaka Marines Sur. Kan-an mga inian tinambangan kan na armadong suspitsado o mga suspitsado gamit ang dai pamarama na kalibre nin badilkaw sa tanganing si dating barangay Kapitan Ray Allen Brogada ang bawian na buhay on the spot asin may rido kay banan o may rido man ang kay banan kanina si Mary Jane Mayhay na subota pabayukan na Public Safety Office kan na Tinambaka Marines Sur. Matapos manini magsapon ng tulong nga bala sa sayan lawas. Sagod sa pinagsusurat ang baretang inimayo pang report ang Tinambaka PNP sa Komandansa Provincial kan Philippine National Police sa syudad nga nagamantang busising investigasyon. Ang napinaga sa Sagibok kan Tinambaka Municipal Police Station tanganing maraman ang nasa likod o responsable sa sinambit ng insidente asin kung ano ang motibo sa sinambit ng krimen. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata doang suspetsado na nadakop sa una nagpapalod o illegal na nagpapalod din kahoy sa Banwa ni Lagunoy, Camarines Sur. Sa sampaling kaso sa pagining regular filing ka na PNP Lagunoy. Ni Loriana sa detalyas kan barata. Sasampahan na sa paagi ng regular filing kan PNP Lagunoy ang duwang suspitsado na nadakop sa aktong nagpuputol din po nin niyog sa Zona 5 kang barangay Umuwi sa Banwaan ng Lagunoy, Camarines Sur. Ini naging pahayag ni Police Captain Rolin Nebran at tulista kang kakampi news kasugmang pagkaaga. Tusok sa pahayag kani huli kan pagkaka-delay asin man pagkakabala sa pag-isiparasin pagkasikaso kan mga dokumento sa pagsangat ng kaso sa sinambit ng mga suspitsado kung kaya tapos na ang regulatory period araman sa sinabit ng duwang mga suspitsado sa pagkakakulong sa mga ini kung kaya dagot naman na pinagkaredit kasi paturaan na ng mga suspitsado magkarunduman na hulikan na paabot na subong sa mga otoridad sa concerned citizen na kanakaging adaw na subot may nagpuputol din po niyog sa sinambit ng lugar kung kaya tulad man na pinagdumunan na kan mga tawahan kan PNP Lagunoy asin man inabutan pa kan mga iniin na sa asto ang dawa suspitsado na nagpuputol kan sinambit ng puon niyog sigun pa kin Police Captain Rolin Nebran subot yan hanapan nindinin mga magkakanigong dokumento papeles sa pagpuputol particular bunday gikan sa Philippine Coconut Authority alagad mayo man subot ang mga na pahiling kung kaya dagos na nindaining nga pinagbitbit asin man dara sa ipatura. Yan tas tanto kasong paglapas kan Akta Republika 10593 na bistado sa apod na Coconut Preservation Act of 1995 ang kasong ipigya-plansar sa mga suspitsado. Dagdag na balita sa radyo lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Loriana Maraynaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Nagkapera nga personalis ka na PNP sa Bicol, pig-reconocer ni Huli sa sendang exemplary service. That's Prado sa detalyas kan barata. Pinapusog ka na pulis sa Regional Office 5 na tradisyon kani sa pag-demonstrar ka na patriotismo at dedikasyon sa nasyon sa ginibong flag raising ceremony sa Udma, Conjugin sa 2024 sa Camp Brigadier General Simian Akula, Mansidad Candigaspi, kung saan sa sinambit ng seremonya, pinag-reconocer ang nagkapirang PNP personnel na may exemplary service o kaya makaumaw-umaw na serbisyo. Pinanginutan ni Police Brigadier General Andre P. Dizon, asin kan Director kan Rias 5 Siringmang kan Command Group. Ang mga PNP personnel na piga-reconocer inhodyan sa indang exemplary service si Police Major Andrew Jacob Alcomindas, kung saan pinag-resibe ka ini ang medalya ng kagalingan para sa iyang akomplishmento sa daga baybas na nagresulta sa pagkakakuntiskar na naabutan sa 76.27 gramos ng shabu asin pagkakadakop kandaga sospeka. Kapareman na medalyan ang pinag-award kay Police Chief Master Sergeant Ronada Bicchio
asin na Police Corporal Binjo Tinoso kan Libon Municipal Police Station para man sa pagkakadakop kan high-ranking regional most wanted criminal na may kasong statutory rape asin acts of lasciviousness. Dagdag parigdi, nag-receive man din na medalyan ng ugnayang pampulisya si Police Staff Sergeant Sarjun Bello ninhuli man sa iyang exceptional service sa pag-organisar kan serbisyo karaban. Sa mensahe ni Police Brigadier General Andre Dizon, tinawan niya ni na doon na ang tunay na trabaho kan police officers, iyon na magtaon na police visibility. Sigun sa iya, ini na nag-anin ni magagaya na pagpumaw sa sainda. Maprebintara ang krimen sa pagikan police visibility, asin na police presence. Sigun pa kay Police Brigadier General Andre Dizon, ang ipinapasunod na si PNP sa mga pulis iyo ang sigurado na ligtas ang mga namamanuan. Sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. KM Partido Kakampi Mo Network News. Sa ultimo niyato na barata, mantenido sa 3.7% ang inflation rate sa riyon na Bicol. Kan Mayo taon 2024 sigun sa Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Sigun sa PSA Bicol, pareho ini sa inflation rate kan Abril taon 2024. Asin mas sa baba kumpara sa inflation rate kan Mayo taon 2023 na nagpakol sa nasa 6. O puminakol sa 6.0%. Sa mga probinsya sa riyon, ang mas batan may pinakalangkaw na inflation sa bulan ni Mayo taon 2024 sa level na 4.6%. Pinagasundan ini kan Catanduanes na iguaning 4.5%. Camarines Norte na iguaning 4.2%. Albay iguaman ni na 3.6% sin Camarines Sur na iguanin nga 3.4% na inflation rate. Ang Sorsogon man ay may pinakababang inflation level na 2.8%. Mientras tanto, ang mga panginot na nagambag sa inflation sa riyon yung pagkakan, asinan alcoholic beverages, transport and restaurant, siringman, accommodation services. KM Partido Kakampi Mo Network News. Nakamping nga June yan ang katripunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido, ang sendong para barata, Rene Orellosa, Babalosa, good morning. News Kakampi Network News. Thank you, Partido. Alas 6:21 na ang oras ngunyan. Uyan naman ang mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Kay balang duman si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi ka Kamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Dahil nakalibre sa kamot kan mga autoridad, ang sarong 52 anyos na pusher dyan sa Banuan kan Piri Cabarete Sur matapos na ni ang ipa sa irarom sa sarong drug by bus operation kan mga miyembros kan Philippine National Police dyan sa Banuan kan Piri sa paagiman kan grupo kan Municipal Drug Enforcement Unit na iyo ang nagsagibo kan anti-illegal drug by bus operation kontra sa 52 anyos na suspek. Alauna, sa kasudmang pagkapon na kan gibon ang drug by bus sa Zona 3 sa Barangay Karoy-Ruyan, Piri Cabarete Sur sa paagi kana sarong pusher buyer na miyembros kanda Philippine National Police na nagsaginsagin na mabakal kanda droga sa suspect na pinagbistong si alias Lind na sarong tagadumada sa Umbaw, Pulpug, Bula, Cabarete Sur. Anda nasambit ng suspek may kaibanan pang alias Iking 52 anyos sa Mayagum kan Karoy-Ruyan na Piri Cabarete Sur. Anda nasabing persona binakalan kan na mga autoridad nin sarong plastic sachet na may lauga nin shabu sa kantidad na 500 pesos. Sa pag-raribayan kan items asin man matapos kayan na maipasa na ang baybasa money pigramalan ang suspect asin sa pagkapkap sa iyang lawas nakuanan pa ini ni siyam na pidasong plastic sachet na may laog ni shabu na recover man kan mga miyembros kan na pulisya iyo ang sarong
genuine na 500 pesos na iyo ang ginamit sa drug bypass operation. Anda sambit ng droga an kaput ngunyan kana mga miyembros kana PNP asin ang suspect nakakulong sinangatan ngunyan o sasangatan ngunyan na pagkaaga nin kaso nga pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pa nga detalles kana mga barata sa lado lokal, sa iba pa nga detalles kana mga barata sa lado lokal, e-vehicle kabali sa mga imported na mga produkto na alian nin taripa sa importasyon kabali sa mga imported na mga produkto ana mga vehicle na alian nin taripa sa importasyon. Dinuli kaniya pinaglalauman ngunyan ka Naga City Bike Board na mas madakol ana mabakal asin magamit kan mga e-bike asin e-trike. Dinuli ta mas mabarato subot ang presyo kani pig-ing kaminar kan Naga City Bike Board na iparehistro na an sa indang mga e-bike o e-trike tangani nga malikayan ang pinalidad siring man na nagpagirumduman sinda sa mga may sadiri kani nalikayan ang paggamit kani sa mga national highway ninulit tabawal sinda digdi asin pwedeng tikitan kan LTO. Iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, interbensyon para sa mga aking pasaway sa Naga, dagos-dagos. Buyit padere sa detalye. Padagos ang intervention na ginigibo ka Naga City Council for the Welfare and Protection of Children para masiguro na ang pagbabago kan mga aking pasaway sa syudad. Kabali sa ginigibo nindaan pagkipag-ulay sa mga magurang, pagtauning lektura asin ipasararom ang mga ini sa seminar. Layon kan arog kaning programa asin aktibidad kan NCWPC ang ipagirumdum sa mga magurang ang mga dapat dibuhon para mailikay sa pagibuning kung ano-anong kalukuhan an sa indang mga aki urog na kung nasa luwas kan sa indang mga harong o bagaman nasa eskwelahan na dakol pa sa syudad. Paliwanag ni City Administrator Elmer Baldemoro kan NCWPC na regular ninda ining ginigibo katuwang ang mga barangay kagawad personahe kan City Social Welfare and Development Office. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. National Irrigation Administration sa Bicol ginibo ang tulong aldaw na field monitoring and assessment as second year implementation program. Report ni Oka Isminda. Ginibo kan National Irrigation Administration ang tulong aldaw na seminar, partikular na ang sa ginibong primerong aldaw ini ang pinagpresentar kan second year o pinagpresentar ang second year implementation kan RPWR SIS program na concern sa session napapalamandigdi ang formulation kan execution asin para sa maabot na mga proyekto na concern ini ang pinagtukar sa nasampitan ng seminar para sa mga field officer durante kan nasambitan ng third day o ikatulong aldaw na field monitoring assessment site pinagabisita man ang mga lugar sa na pinagagibong nursery para sa mga programa kan nasambitan ng ahensya diyan sa barangay Kabambanan, Calabanga, Camarines Sur asin sa barangay Santa Elena, Irigas City an katakod kan sa indang programa na kay Guaman ni no pinagbisita man ang Dimo Farm na yaon dyan sa barangay Kabambanan na tumagudtod asin mangiring sa Banwanin, Calabanga, Camarines Sur. Nasambitan ng nursery pinagabubuhay digdi ang mga kahoy ini katakod kan programa asin kabali sa indang implementasyon ang pagkakaigwa kan pagselebrar kan national o pagselebrar kan
national program asin ini kabali mandigdi sa celebration kan World Environment Day na kung saan nasambitan ng ahensya ang mataranom ning kahoy sa kabukidan. Mantang nasambitan ng programa, inisubot ang kabali sa taon na selebrasyon kan nasambitan ng okasyon. Mantang nasa 180 mga sidlings pinagbubuhay ngunyan para itanom ka nasambitan ng ahensya. Mientras tanto, nasambitan ng okasyon, naging bisita man si Engineer Luis Bragais asin planning design section kan nasambitan ng ahensya asin Chief Engineer Eden is Kuya na kung saan ini nagtukar ka nagkapirang mga importanteng topic para sa programa ka nasambitan ng ahensya. Para sa Kakampi Network News, Oscar Menda, Basta Bareta, Sigurado. BDS Basta Bareta, Sigurado. Camarinesor Tri-Team gana sa Ironman 70.3 duman sa Olongapo City. Sa report ni Daryl Banyas. Ikaduwa sa age group category as in top 3 Filipino finishers ang pambato kan Camarinesor na si Mark Antonio Sana kan Camarinesor Tri-Team as in Camarinesor News Sport Correspondent na sila Murillo sa Ironman 70.3 na ginibo duman sa Subic Bay, Olongapo City kan Domingo, Hunyo 7. Pasok si Osana as in Murillo sa qualifying round kan Ironman New Zealand sa maabot na bulan kan Disyembre. Sinabi ni Murillo na dahil niya siglalauman na makakasakat siya sa podium. Magayon subot ang naging panahon kan Domingo, dahil nagpuran, alagad na dipisilan subot siya sa pagbisikleta, ninhulit na kulang sa ensayo. Alagad pag-abot sa daralagan, naka-recover da siya. Pero sa duwang atleta, nag-ikapituman sa Ed Carl Moreno sa Iron Kids paghali sa ikadosing pwesto na nagtalikod na taon. Tiktiklara na Ironman 70.3 Subic Bay overall champion si Peng Cheng Li kan China sa oras na 4 oras 20 minutos as in 5 segundo. Ikaduwa si Christopher Wicks gikan man sa Britanya, mantang overall female champion si Lian Ramo kan Pilipinas. Ang 70.3 Ironman ini 1.9 kilometrong paglangoy, 90 kilometros na pagbisikleta, as in 21 kilometrong pagdalagan. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BDS Basta Bareta, Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ang mga pinagkukuhanan ng tubig sa laog kan Naga na naging critical ang level kan El Nino. Piglalauman na mabuelta na sa normal ngunya na tag-uran. Piglalauman kan Watershed Management Division kan City Environment and Natural Resources Office o Senro sa pagiman ni Engineer Alex Canning naliwata na mabalik sa normal na level ang mga water resource o sources o ang pigkukuanan kan supply kan tubig kan siyudad Kanaga ngunya na panahon na kan taguran na magigirumduman na kan nagtalikod na bulan na pagtama kan El Nino sa laog kan Bicol naging critical ang level kan mga ni asin na nakaapektar sa pigsusupply na tubig kan na Metro Naga Water District sa laog kan siyudad asin mga pagtaray ng mga banwaan na sakop kan sa indang opisina alagad dakulang tabang ini sa pagbolta sa normal na level. Sigun sa pahayag ka na City Enru, daiman malilikayada na may bako na marhay na dadaraw na ang panahon kan tag-uran araw kan na pagbaha, paguros kan magadaga asin man na helang na pwedeng mamatian kan mga namamanuan. Sa iba pa nga detalyes kan na mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal daiman daa masyado nga nawaranin pagbagsak sa produksyon kana nyuga sa Kabikulanda sa kasagsagi kan panahon kan El Nino phenomenon alagad ang transition kan na La Nina to El Nino nagresulta kan patindi o pagtinding natpool ini ang pinagkumpirmar kan Philippine Coconut Authority Project Development
Officer Emily Lubos. Sinabi kani na maski nga ni na-experiensya nin matinding init asin na tagmara ada Bicol Region na partikular na ada probinsya kana Camarines Sur daiman kanina apektaran ana produksyon kanya nyug. Mientras tanto ana paglipat kan El Nino sa parte kan La Nina nagresulta ni na matinding natpool kung sa ina sa mga immature na mga bunga minabagsak ninhuli man sa pagbago-bago ni na panahon asin sigun kilobus daiman kaya ini na masuportaran kanda irrigation sana padagos man ada pagmonitor asin na pagtaunin solusyon kanahin siya kan PCA Kamsur para man maiwasan ang danyos kaning pagbago nin panahon lalo na sa panahon kan La Nina season na asin tangani man na day maapektaran ang produksyon kanyog sa probinsya kan Camarines Sur. Iyan tabi kakamping June na ang mga bareta gikan sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News. Jonal Cuba, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network. Thank you, Janelle, and magkapakinibali dyan sa BBS FM Naga City. Alas 6:35 ang oras yatong yan. At yan, babalik kami para sa mga ultimong bareta digdian sa Ini ang Kakampi Network News. Network News. Nang hanap mo ay naririto, houseware. Project na ibinalik ni sa flagship program kansayang administrasyon. Yan ang tinawan doon ni Congressman Elry Villafuerte bilang reaksyon sa pagsambit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginibukan ng pagbisita kaliktrikod daw sa probinsya kan Camarines Sur sa mga drakulang infra project sa probinsya na sa indang pigatulod sa lawig ng panahon. Kabali dyan ang Kamsur Expressway, Pasakaw Balatan Coastal Road, Asinman, at Naga Airport dyan sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Sinabi ni Congressman Elry Villafuerte, bukod sabihon, naipigdangog kan Gobyerno Nasyonal ang mga nagkukontra sa sinambit ng proyekto. Matandaan sa sinambit ng okasyon, mismong presensya ang alkalde Kamarwaan kan Pili, Camarines Sur na si Alkalde Tomas Bongalonta, nasaro sa intero nagkukontra para sa development kan Naga Airport dyan sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur, basado man sa mga pinanginutang kaning protesta. Sa tao kayan, labi-labi ang kaugmaan at simpasalamat ni Congressman Elry Villafuerte sa pagsambit kan Presidente kan Pilipinas sa sinambit ng mga proyekto na sa indang pigtulod na o pigtulod halawig ng panahon. Uya si Congressman Elry. Talagang natuwa po ako, natuwa rin yung tao, Bob Luigi, Kong Migs, at ng kasama natin dyan na minensyon ng ating Pangulo yung priority program ng administrasyon na NETA, approve na ng flagship program ng gobyerno. Inulit po niya yung Kamsur Expressway. Yan yung kalsadang nagpuon sa San Fernando, malawa sa Pili na para dahil na mag-traffic dyan sa Parte Canada. Yung Pasakaw Balatan Highway natin na dagos-dagos na. At lalong natuwa tayo na siguradong madadagos at mahahaman dahil sa announcement ng Presidente yung Pasakaw Balatan to Rizal Coastal Highway. Nakakatuwa po. Then yung pangatlo, tinawag niyang New Naga Airport Development Project. Nakakatuwa nga, nandun si Mayor Bongalonta, nagatinder. Siguro narinig na yan. Narinig niya na mismo Pangulo na nagsabi. Ano kaya ang masasabi niya ngayon? Lalong-lalo na dyan sa mga nagkukontra sa Naga Airport. Alam mo, yung programa yan, ginagawa po, tinutulak po natin ilang taon na. Dahil tunay na magtatauning progreso sa ating probinsya at sa Bicol Region. No? Kung na-delay po yan, ang naapektuhan niya ng taong bayan, hindi naman kami Frank. Kita mo, hindi na nga namin minimension yan, tinutulak, nag-mini-meeting na lang on the side. Pero nakita mo mismo Pangulo nag-announce na dahil alam niyang kailangan niya at makakatulong sa Kamsur, sa Bicol at sa buong Pilipinas. So kung hindi magandang project yan, hindi niya na i-announce yan. Lalong-lalo na
yung mayor ng Pili at ang mga kontra sa Villafuerte, walang ginawa kundi kontra. Nagpapasar ng resolusyon, nagpapatalang kung ano-ano. Hindi naman pinansin ng Malacanang. So, alam nila na yung mga yan, namumuliti ka lang at sa tiring interest. Pero kung iisipin mo ang interest kan Banwaan, kan probinsya, kan Riyon, dapat madagos talaga yan. So, mismong Pangulo na nagsabi niyan, kung sino magkontra dyan, kinokontra nila ang Pangulo, di ba? Parte ang kamapayag ni Congressman Elry Villafuerte. Mientras tanto, sa kaparehong entrevista kasugma kang kakampi o ka mga kakamping radyo sa kongresista kan ikaduan distrito kang probinsya kan Camarines Sur. Dahil nagbabari ang posisyon ni Congressman Elry Villafuerte, maparapit kan sayang pagpabor sa diborsyo digdi sa Pilipinas. Sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na halun niya ng piglatag ang sayang baraha, maparapit sa personal niyang pagpabor sa pigtutulod na diborsyo duman sa Kongreso na inot naman na pig-aprobaran sa huri asin na o sa ikatulo asin huring pagbasa. Pigkumpara pa ni Congressman Elry Villafuerte ang divorce sa annulment na may man subot pagkakaiba sa pagsuruwayan kan mag-aragom. Tinawan doon niya na solamente ang Pilipinas na sana asin Vatican City sa interong kinaban ang mayong divorce law. Uya si Congressman Elry Villafuerte. Ang isa sa mga bansa na walang divorce bill, no? Walang divorce, no? Ang Rome na lang, Rome yung sa Vatican at Pilipinas, karo ang mayong divorce. Naniniwala naman tayo sa sinabi na dapat till death do us part. Pero kung ano naman po inaabuso na yung isang miyembro ng marriage, yung mga sinasaktan, inaabuso, pinabayaan ng bababae na o yung iba naman ang lalaki na hindi na nagbibigay ng sustento, palagi nagsusugal, hindi umuwi. Bakit pa natin hindi aalaw yung divorce nila, di ba po? Basado sa survey po, karamihan po ay pabor na, dati hindi. Kasi iba na po ang panahon ngayon at marami rin po akong kilala na kaibigan na ilang tikada na silang magkahiwalay, ibang bahay, yung isa may asawa na, isa may boyfriend, girlfriend na, ay hindi pa sila divorce. So, pangit po yan. Kung talagang hindi na talaga kayang pag-ayusin at pagsamahin ang couple, dapat ay mag-divorce na lang. Ang sinasabi ng iba, palakasin na lang ang annulment. Ganun din yun eh. Ano ba ang divorce? Paghihiwalay ng legal. Annulment, ganun din yun. As pangalan lang naman po ang gusto nilang baguhin. Yung mga kontra, mag-annulment na lang. Ulit, ano ba ibig sabihin ng annulment sa Tagalog? Pagkansela ng pagkasal. Di kawawa naman. Di isipin mo, nagpakasal ka, ang apelyido mo, Rivera. Pag kinansilan mo, hindi na Rivera yung anak mo. So, ang punto ko lang, whether annulment or divorce, pareho lang po yan. Kung kailangan ng legally separate ang mag-asawa dahil sa mga rason, may rason, ituloy na. Kasi, ang iba dyan, ayaw. Ang sagot ko lang naman, ilagay mo kaya ang sarili mo sa sitwasyon na ikaw yung binubugbog na, inaapi na, hindi ka na sinusustentuhan, ayaw mo pa rin. Wag naman po ganon. So sa akin, Network News. Parti pa yan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte dapit sa sayang posisyon sa divorce law. Balita sa luwas ka Pilipinas ngunyan, panagos na sinususog ngunyan ka mga otoridad ang kinakabugtakang kang eroplanong lunad si Vice President Saulos Chilima kan Malawi. Asin siyam na ibaba matapos ining i-report na nawawara. Sigun sa Malawi Defense Force, bigla na sa nawara sa sedang radar anasang bitang eroplano. Gikan sa Lilongwe, ang kapital ka nasyon, asin nakataraan magtugpaguta sa Msuso International Airport kan ba i-report na nawawara ang eroplano. Naglasar naman ng search and rescue operations sa kinakabugtakan kanang sinabit ng eroplano. Matapos na i-report na ang bareta, kinansilarman kan Malawinian President Lazarus Chakwera ang sa MBI pasiling sa Bahamas. Kan 2022, inarestar si Dr. Chimila
Ochilima uli sa kasong pagresibi subot ning kwarta karibay ang pag-award gani ning kontrata kang gobyerno alagad ka nagtalikod na bulan ibinasura ang kaso. Sa maretang sports sa PBA na kayang pantayan ka Meralco ang matinding firepower kan San Miguel sa season 48 PBA Philippine Cup Finals. Kaya sa ilang ginagamit na panlaban, iyo ang pusog na depensa urog na ki 7-time PBA Most Valuable Player Junmar Fajardo. Nagbago na Meralco gikan sa 94-95 na kadaugan sa Game 2 para iwalat ang San Miguel sa 2-1 sa serye. Piglimitarabang kan ning depensa kang Bolts ang 6'10" na si Fajardo sa 12 points. Pipiritong Meralco na maitindog ang dakulang 3-1 na lamang sa Game 4 para magdulok sa papagiturugan ng pinaka-primerong PB Championship matapos ang 4 na runner-up finishes nagabos kontra sa Barangay Ginebra. Kakampi Network News. Network News. Mga tugang, yan po ang mga barera sa Inunan Tabianan sa Kakampi Network News kung yan pong altaw na Martes, Hunyo 11 taon 2024. Mga bareta sa Inunan Tabianan live sa 99.9 WEBFM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Ang Tabianan magta sa 99.3 KM Kakampi, duman sa Partido area, siniman sa 91.9 BBS FM Naga City. Sa pakarang bilog na buwarsa kang Kakampi Network News, halipuri sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. E barang ko sa Iban Bulawan sa Ladong Teknikal. Ako po si June Bernas, sagol sa masunod niya itong pagatuding amin ng mga bareta. Live sa mga Kakamping radyo, on-air, online. Ini po ang